Okay, welcome back. Gusto nating i-congratulate si Amanda Anisimova. And it's a sad day for Alex Ayala. Pati na rin sa atin. Malungkot ito. Pero this is a good learning experience para kay Alex Ayala. Nakita naman natin kung gaano siya lumaban. Gayon nga lang ay kinapos sa bandang huli. At two things ang nakita ko. That's why natalo siya kay Anisimova. So mamaya itatackle natin yan. But this is the statistics. At talaga namang may makikita ka rito na pagkukulang ni Alex Ayala. Dito po sa laban nila ni Anisimova, itong American 9th seed overcame a first set deficit by capitalizing on 17 breakpoint. Isa yan. Ang opportunities niya ay 17 breakpoint and strong first serve performance. So this is the statistic. Final score, Anisimova won 4-6, 6-4, 6-2. So dito umabot sa third set. Ang prediction ko kahapon, sabi ko Ayala will win in a straight draw. Ibig sabihin ng straight draw, hindi na aabot sa third set. Noong nanalo si Alex sa first set, sabi ko dito sa second set dapat kuhain na niya yan. Kapag hindi niya nakuha yan, may tulog siya sa third set. Yan nga po yung nangyari. At total points won, Anisimova 110, Ayala 99. That's why siya nanalo. Aces, Anisimova 3, Ayala 0. So, isa pa yan. First serve percentage. Ito yung talagang nagpahina sa bandang huli kay Alex Ayala. Anisimova 61%, Ayala 58%. Dito po sa first serve ni Alex, mula umpisa hanggang sa bandang huli, napakarami niyang fault. First serve points won, Anisimova 67, 38/57. Ayala 58%, 39/67. Second serve points won, Anisimova 50%, 18/36. Ayala 46%, 22/48. Ang baba po. Break points converted. Ito yung sinasabi natin. Anisimova 5. Malaki yan. Over 17. Ito po yung break points na opportunity ni Anisimova. Napakalaki. And 21%. Ayala naman 3 lang. At yung opportunities niya 7 lang. Alright? At ito ay 43%. Bakit mataas? 43%. Kasi 7 lang yung opportunities niya eh. Mas maraming opportunities dito sa break points, mas maganda. Itong kay Anisimova, 17. So, ito yung isa sa nagpahirap kay Alex. Total games won, Anisimova 16. Ayala 12 lang. Dito po sa isang statistic, kapansin-pansin po yung 13 juices. Akalain mo, dito sa first game, first set, first game, juice. At nakuha ito ni Alex Ayala. Second game naman, juice na naman. Nakuha naman ito ni Anisimova. Third game, medyo nahirapan sumagot o sagutin ni Anisimova yung serve ni Alex. So, nakuha ni Alex. The score is 2-1. Dito sa fourth game, ang serve ni Anisimova, nahirapan din si Alex Ayala. So, talagang close yung talagang laban nila. At dito naman sa fifth game, which is 13 juices.
Nakaka-drain po ito. Nakaka-drain po ito. At ito po ay nakuha naman ni Alex Ayala. Kaya makikita mo na yung reaction dito ni Anisimova. Nabibwisit na siya sa sarili niya. Nagagalit na siya sa sarili niya. So fast forward, per set, nakuha ni Alex Ayala ang goal, ang score at 1-0. So, dito sabi ko sa second set, dapat makuha niya to. Dahil nakita ko kung gaano ka-dedicated, kung gaano ka-fighter itong si Anisimova, na tila hindi siya papayag na matalo siya dito. Ganon ko nakita sa kanya yung determination niya, yung pagiging fighter niya. Hindi lang yata fighter, kundi warrior. So, kinuha niya yung second set. Yan ang sinasabi ko na dapat kinuha na ito ni Alex. Pero siguro, ganun ang nangyari. Nag-shift sa other way around. At ang nakita ko dalawa. Dito na sa third set. Lumamang siya 2-0. Pero napako na siya doon sa 2 at in-straight na ito ni Amanda Anisimova. 2 things po. Skills. Number 1 skills. Kapag po kayo naglalaban, no, ng kahit ano naman sigurong laban sa sports, halimbawa tennis, si Alex Ayala, minsan nagpapauna siya, pinapauna niya yung kalaban niya. Anong ginagawa niya? Binabasa niya yung kalaban niya. Pero ganun din naman po yung kalaban niya. Binabasa niya rin yung laro ng kalaban niya. Yung style ng kalaban niya. At yung forma, yung habit. Bago pumalo, may mga habit yan eh. Si Alex, nakikita ko yung habit niyan. Pero hindi natin sasabihin. Meron akong nakita sa kanya, kay Alex, na style niya. Kapag nag-serve siya sa kanan at nasa kaliwa niya yung kalaban. At kapag sumagot na ito, ipupunta niya, papaluin naman niya sa kaliwa ng kalaban niya, sa kanan niya. At ang gagawin ni Alex, susugod siya sa net. Style niya po yan. Lagi niyang ginagawa yan. Yan, napansin ko na yan. Hindi niya yon na-execute kay Amanda Anisimova. At dahil very close, intense, drama, yan yung mga nangyari sa fight nila ni Anisimova. Ang nakita ko, kinulang ng weapon, ng skills, si Alex Ayala. Number 2, experience. Ito yung experience ni Anisimova for 9 or 10 years na siya nasa pro, nasa WTA, at nasa top rank. Hindi naman siya top rank nung nag-uumpisa siya, siyempre, no? Pero yung experience na yan, magagamit mo in crucial match. Diyan mo maaalala yung mga dati mong pinagdaanan. Diyan mo mai-apply yan in crucial match sa mga crucial game. At marahil ito ay ngayon lang na experience ni Alex Ayala. So, napaka-importante niyang experience. O maniwala po kayo. Lalo na sa crucial match. So, skills, nagkulang si Ayala, and experience. Pero ito'y maganda for learning experience nga. Para kay Alex Ayala. Na someday, maaalala niya ito na ito dapat yung ginawa ko kay Anisimova. At halimbawa, iba na yung kalaban niya at nangyari nga itong crucial dramatic game na ito. Diyan niya ngayon mai-apply yung mga pagkakamali niya. Dahil sigurado pag-aaralan ito ni Alex at ng team niya. What went wrong? So ito yung something to work out on ng kanyang team.
Yan po ang nakita ko. Dalawang bagay yan at napaka-importante niyan. So, see you na lang sa US Open. And good luck kay Alex sa US Open and the rest of the team. That's all. See you soon.